Paggabi na nga, saka pa naisipan nitong aking mga bagets na gusto raw nilang mag-food trip. Kaya naman, ginawang ko na lang sila ng mas madali para makatipid na rin ako. At the same time, lahat ng mga bata dito sa bahay makakakain na rin. Magandang araw! Nako, kung mahilig rin kumain ng mga bagets mo, panoorin mo to hanggang dulo para naman makakuha ka ng idea at makatipid na rin. Para mas madali, dito na natin sa jar pagsasama-samahin lahat ng ingredients. May itlog, harina. Huwag kalimutan ng baking powder para umalsa po itong ating lulutuin at pampalasa. Kailangan po meron nun para mas lalong masarap kahit na matipid lang yung ating gagamitin na filling para dito. Imimix lang natin itong mabuti. Nakalimutan kong maglagay ng 1 teaspoon ng sugar. Then i-strain natin yung ating mixture para makasigurado na walang lumps at smooth talaga itong ating butter na ginagawa. So, kailangan po ganito yung ating ma-achieve na consistency. Hindi siya sobrang thick, pero hindi naman po siya parang tubig lang. At para naman sa ating sauce, naglagay lang tayo ng 1/4 cup ng oyster sauce, 1/4 cup ng ketchup, 1 tablespoon ng soy sauce, 4 to 5 tablespoon ng sugar, 4 tablespoon ng tubig, pepper at konting pampalasa. Then, lulutuin lang po natin yan. Pag kumukulo na, okay na, iset aside muna natin. At dahil hindi naman tayo mahilig sa octopus kapag wala tayong budget, kaya ang gagamitin na lang po natin ay ham. Pinirito ko na po yan, saka ko ngayon hiniwa ng ganito lang kaliliit. Para dito sa recipe na to, 4 slices lang ng ham ay pwedeng-pwede na. At syempre para mas lalong masarap, kakailanganin rin natin dito ng keso. Bahala na kayo kung anong brand at kung gaano kalalaki ang gusto nyong ilagay. Yung ating butter na ginawa kanina, ni-rest ko po muna to ng 30 minutes. Naglagay rin ako rito ng 2 tablespoon ng oil. Nag-brush lang ako ng oil dito sa aking takoyaki grill. Dito ko po yan lulutuin. Alam niyo po ba, ang mura ko lang nabili nito, nasa 300 pesos mahigit lang. At mula nung binili ko to, nako, ang laki na nang nasave ko. Kasi mga bagets dito sa bahay, ang dalas-dalas nilang mag-food trip. Kaya ngayon, kapag gusto nila ng takoyaki, dito na lang kami gumagawa sa bahay. At gaya nga ng sabi ko kanina, kapag medyo ka po sa budget, ham and cheese na lang ang aming ginagamit na filling. Bukod sa masarap at madali lang gawin, nakaka-enjoy din pong gumawa nito kasi kita nyo naman, ang focus lang natin ay kung bibilihin na ba natin at kung mag-a-add na tayo ng ating butter. O diba? Kung titignan mo, sa una mukhang medyo may kahirapan, pero kapag nasanay-sanay ka na, para ka na lang naglalaro. Maglalagay ka nga lang muna ng ating butter ng tagkakalahati, then ito-turn mo ng padulo, tapos lalagay mo yung filling, maglalagay ko uli ng konting butter, tapos iikot mo uli hanggang sa maporma na to ng bilog. At ang pagluluto po nito is around 4 to 5 minutes lang. Ito nga palang takoyaki grill na to ay medyo makapal kaya hindi po ito mabilis masunog. At kung bago ka palang gagawa ng takoyaki, pwede namang 4 na piraso muna yung gawin mo kasi medyo mabagal pa tayo pag simula, 'di ba? Pero eventually kapag nasanay ka na, nako, sisiw na lang po ito sa inyo. At ang isa pa, ito po, maganda ring pang negosyo. Lalo pa mga kabataan ngayon, ang hilig mag-crave kaya pwede mo talagang pagkakitaan to at isa pa, hindi naman din ganon kalaki yung magiging puhunan mo. Bali 36 pieces yung ating nagawa, lagay na natin yung ating ginawang sauce kanina, maglagay rin tayo ng mayonnaise. Sa pang toppings naman, pwede kayong mag-add ng kung ano man ang gusto nyo, bonito flakes, pero ang meron lang po akong available ay etong seaweeds at eto na, nilantaka na nga nitong aking panganay at nung aking bulilit na pamangkin. So dito po sa ating recipe, pwede po kayong mag-experiment kung ano man ang feeling na gusto nyo. Nag-order nga pala ako ng milk tea kasi merong open dito sa amin na may promo. Kaya lang medyo late daw darating. Kaya nanguna na nga silang kumain. And then after isang oras, eto naman, dumating na nga yung bumili ng milk tea. At ayan na lang yung natira sa kanila. At kung nagustuhan mo itong ating recipe today, huwag kalimutang i-like and follow ang ating page. At pakishare na rin po itong video. Salamat!